What is up guys? This is Mananawas PH and pag-usapan natin ngayon ang bagong Guild Dungeon, yung Guild Dungeon 3 guys. So pag-usapan natin, check natin yung Guild Dungeon. So ito yung buka ng Guild Dungeon guys. Yan. So ito yung bagong Guild Dungeon. Para siyang ibon na leon, tapos na may tao na may sungay na may ahas sa likod yung buntot niya. Nakakatakot, diba? New Guild Dungeon. Yan. New Guild Dungeon. So tingnan natin kung ano ba ang ano nito sa Guild Dungeon. So tingnan muna natin yung character natin and ay pwesto muna natin siya sa sa magandang sitwasyon. Like, let's go for MQ while we're waiting. So sa Guild Dungeon guys, pag-usapan natin ang Guild Dungeon. Ito yung bagong Guild Dungeon, so which is yung Guild Dungeon 3. And makikita natin dito. Yan. Guild Dungeon 3. Ito yun guys. So the fallen wings of hypocrisy. Hypocrisy? Crazy? Or crazy? Antemins. So ito yung antinomies. So kailangan nyo dito guys mag-reach kayo ng level 10 sa guild. So kami level 9 pa lang. So medyo matagal pa to para sa amin. Kailangan nyo lang dito mag-check-in, mag-donate, and also mag-guild order. So kailangan nyo guys mag-guild order kung gusto nyo talaga habulin yung level 10 na guild. So ayan, para makapasok kayo dito sa Antinomies. So Antinomies yan guys. Antinomies pala. Nakakabuyoy pero okay lang. Si Antinomies is a level 10. Kailangan level 10 talaga siya. So pag-usapan lang natin yung ano niya. Yung kung paano ba siya or ano yung mga ano niya dun sa update. So dito, check natin. A new guild dungeon will be added. So ito yon. A new guild dungeon for top players. The Fallen Wings of Hypocrisy. Antinomies has been added. So ito yung mukha niya guys. Yan. So para sa akin ang creepy ng ano yung pagkakagawa, pero ang ganda rin ng graphics. Napanood ko na to sa ibang streamer pero okay, maganda yung ano, maganda yung mechanics ng laro ng Guild Dungeon yung bago ngayon. So ito yung category niya. So entry requirement. So need natin magpa level 10 and above. So yun yung requirement niya para makapasok kayo. And then yung use period. So sa Guild Dungeon na to, same lang din sa iba na 10 minutes. Maliban lang dun sa GT1 kasi mayroon dun 20 minutes eh. So dito, upon dungeon completion failure, the use time will be returned and can be challenged again. So pagka nag-fail kayo guys, hindi nyo natapos yung world dungeon na yun. World dungeon tuloy. Yung guild dungeon na yun is pwede nyo pang retry. So only retry hanggang matapos. So try and try until you succeed nga, sabi nga nila. And then the dungeon can be closed. Wish list. Wish list attempting to complete the guild dungeon regardless of the dungeon open time. So magko-close lang siya if na-complete nyo na yung dungeon regarding dun sa pag-open ng oras. So parang ano siya, ganun din, pag natapos, close na siya, yun, ganun, parang ganun. So sa reward naman guys, sa personal, so as a guild, as a member, ang personal reward nito is 50 guild coin, 50k guild coin, threshold guild coin chest 5, mystical morion storage 3, yung star D, yung wool bundle 2, yung epic arcane scroll selection 1, and yung gold chest na 35 pieces.
Sa guild reward naman guys, so sa guild to so meron kayong 75k and then gold na 20k, 20 million and Morion na 750. So malaking bagay to guys sa guild, lalo na Morion ang pinag-uusapan kasi Morion kasi maraming pinagagamitan, and also the legendary arcane scroll selection chest. So ayun, sa drop naman, ito yung mga guys main obtainable reward. So ayan, sa drop naman guys, try natin lakihan. Lakihan natin guys para makita nyo. Ayan. Sa drop naman ng anti-menace, so key, crafting, materials for legendary weapon. So ito yung mga legendary na mats. So kita natin. Ito yan guys. So ito, yan. Ito yung mga guild loot. So itong mga pang weapon. So legendary weapon na to guys. Yan. So meron din dito buo na golden ring insignia. So buo na to if ever na makuha nyo yan. And then ito, mga kiras, gloves, and necklace. So more on legendary mats and epic. So ito pang craft niya. Ito kasi pang craft to para dun sa leg na yan. So yan. So okay, balik tayo doon. Okay. So legendary armor crafting materials, legendary armor, accessory crafting materials, superior arcane scroll. So item obtained from the item drop by Antimines will be signed in the guild storage and not to crew personal bag. So pag nilot nyo yan guys, kahit sino makakalot yan, rekta yan sa guild storage. So yun, hindi siya tulad ng iba na pagkatapos patayin yung boss sa GD is may makakuha kayo rekta sa storage siya. Pero ngayon hindi, iba ta. So rekta siya sa guild storage. Then if the guild storage is full, the reward will be sent to your personal bag. So pagka once na napuno na yung guild storage, so rerekta yan sa guild ninyo mismo. So multiple insignia fragment can be obtained through drop. So magdodoble link siya dun sa drop na yun. And then so how to complete the dungeon. So yun lang guys yung yung mga bagay na kailangan, mga reward and tawag na to, basta mga reward and mga drop na pagkapatay nyo sa Antimines is yun yung makukuha nyo. So next naman natin is yung how to complete the guild dungeon. So ito guys, nakikita nyo dito sa picture na to, ito yung area ng hindi area of responsibility ito yung area ng boss spawn. So dyan nyo makikita yung boss na yan. So ayan, si Antimines, makikita nyo dyan. So makikita nyo dyan sa picture na yan, is yan yung ating Antimines. And then ito yung mga pillars. Ito guys, nakikita nyo to. Ito yung pillars na basag na pwede nyong buuin. Ito yun, tatlo yan. Tatlo yung pillars na yan. So once the guild dungeon begins, 3 pillars of mercery will be spawned at the same time. At the same time, pero parang nung nakita ko sa iba yung iba yung unang lumabas. Parang hindi lahat magkakasabay. Parang isa pa lang. So, ang nakalagay lang dito, 3 pillars of mercery will be spawn at the same time. Para sa akin, nakita ko doon is isa lang ng binabakbakan nila.
So, the pillars of Mercenary have a high amount of HP. So, kailangan nyo i-burst agad yung guys para hindi kayo mag-consume ng maraming oras bago nyo mabasag yan. So, cooperate with the guild members to destroy them within the limit time. So, may limit pala yung oras. Kumbaga may oras lang yung pagbabasag nyo dito. Parang sa party dungeon, pag once na hindi nyo nakuha yung parang sword, biglang sasabog yung mechanics niya. Parang ganun lang din yun. So, enemies, heavy attack cannot reach the direction of destroying pillars. So, pag once na na-destroy nyo to, parang meron siyang mechanics na hindi niya matatamaan or parang safe zone nyo tong pillars na nabasag nyo. So, parang ganun. So, para sa akin, ang napansin ko doon, ganito lang siya. Sa times 9, pagpatay nyo na ito ng anti-enemies. Times 9 to guys kailangan yung basagin yung pillar. So, ayun, pag once na nabasag nyo na yung pillar na yan, yung next naman natin is itong sa times 6. Kailangan nyo i-take, kumaga kayo na mamimili sa dalawang wisdom, kung light or vivid. Itong si light wisdom guys, ito yung nagbibigay ng heavy attack sa anti-enemies. Correct me if I'm wrong guys So, dito naman sa sa vivid, ito yung mag-increase kayo ng movement speed and PBE damage reduction effect. So, may additional kayong buff. So, lumalabas lang yan tuwing times 6. So, ayun. And then, sa times 4 naman guys, itong megalith, yung folly and megalith ignorance, lumalabas yan sa times 4 na may kasamang pillar. So, kailangan yung gawa ng diskarte ito kung paano nyo kukunin tong dalawa. So, bali ang mangyari dyan, tatlo yung kailangan yung atakihin maliban dito sa dalawa. Kasi parang ang diskarte nila dito is nilulure lang ng isang ranker tong dalawa para makapokus sa kanya, and then yung iba buwabanat sa anti-enemies. So, once the anti-enemies HP lower to certain amount, megalith summon will be spawned in the pillars of mercenary get respawn. So, kailangan nyo guys na hindi nyo naman kailangan patayin to kasi sobrang kunat nito Kahit ranker nga ng iba, hindi nila mapatayan Kasi kailangan nyo lang dito is makuha nyo yung aggro nito para hindi makafocus dun sa maraming tao. Kasama dun sa anti-enemies. Kasi para ang sakit ng... May AOE kasi itong dalawang to. So, if ever na nandun din siya sa ranker, sa dun sa tumatangke sa sa boss. Kaya ito yung boss, may tumatangke ito na ranker. So, pag once na pumunta sa kanya yung lahat, medyo masakit na yun. Hindi niya na kayang i-sustain. So, yun lang yung napansin ko guys. Yun lang yung pagkakaintindi ko sa bagong guild dungeon. So, sana matapos nyo and good luck sa inyong lahat. So, yun lang guys. Yun lang yung aking perspective ko lang to guys sa akin lang to. Pero pag may mali ako nasabi, sorry na. Yun lang yung pagkakaintindi ko and pwede nyo pwede kayo mag-comment dyan guys kung ano yung tama. Okay? And yun, maraming salamat. And maraming salamat sa mga nagsisend ng seeds nung nakaraang buwan. And ayun, medyo malaki yung progress natin ngayon sa Cleric. So, ayun, maraming salamat guys. GG's. Thank you.